ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat naman tayo ay nangangarap ng magandang buhay. Hindi lamang para sa ating mga sarili kundi pati na rin sa ating mga pamilya. Handa tayong magtiis, mabigyan lamang sila ng kaginhawahan sa abot ng ating makakaya. Ikaw kabarangay, ano ang mga kaya mong isakripisyo para sa pamilya mo? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na Lina, 25 years old, may isang anak at kasalukuyang nagtatrabaho bilang caddy sa isang golf course dito sa Cavite. Panganay po ako sa 7 magkakapatid. 2 lalaki po ang sumunod sa akin. Yung isa ay security guard at ang sumunod naman ay foreman na malimit madistino sa iba't ibang lugar. Ang pang-apat po namin ay dalaga pa rin at ang tanging kasama sa bahay ay ang aming mga magulang sa probinsya. Ang iba pa naming kapatid ay nakatira sa ibang lugar at maayos naman ang pamumuhay dahil may kaya ang mga napangasawa. Kahit may sari-sarili na kaming buhay ay suportado pa rin namin ang aming mga magulang. Hindi kami nakakalimot na utang namin sa kanila na nabuhay kami sa mundong ito. Hindi man naging mapagmahal at mapag-aruga sa amin noon si inay ay hindi pa rin namin siya matiis. Aaminin ko Papa Dudut na may hinanakit pa rin ako sa aking ina dahil sa mga nangyari noon. At alam kong ganun din ang iba kong mga kapatid. Sa kabila ng pagiging makasarili ni inay noon ay mas pinili ko pa rin na magpatawad at tanggapin na lamang kung ano siya. Bali-balik na rin ko man kasi ang sitwasyon ay nanay ko pa rin siya at hindi na mababago yon. Ang mga katagang ito ang malimit kong marinig kay Lola Alicia noon. Isang hapon pagkagaling ko sa eskwela, pagpasok ko sa loob ng bahay ay nakita ko na may hawak-hawak na papel sa kanyang kamay si Lola Alicia, Papa Dudut. Nyo, Lola? Sulat ito, Apo. Kanino po galing yung sulat? Galing ito sa nanay mo. Kanina lang dumating. Talaga po? Ano pong sabi sa sulat? Ang sabi dito, kukunin ka na nila. Gusto ng inay mo na doon ka na sa kanya tumira at doon mo na ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Ayoko po, Lola. Gusto ko po dito sa inyo. Wala tayong magagawa. Sila ang mga magulang mo. Sila ang maaaring magdesisyon pagdating sa bagay na yan. Hindi niyo po ba sila pwedeng kausapin na dito na lang po ako sa inyo? Susubukan ko, Lina, sa abot ng aking makakaya. Kaya lang ang inay mo ang tiyak na may gusto nito. Kapag kasi siya ang nagpasya, kahit ang itay mo ay walang magawa. Bakit po ba gusto na nila akong bawiin kung kailan malaki na ako? Ay, baka namimiss ka rin nila. Siyempre, magulang mo pa rin sila at gusto ka nilang makasama. Hindi ko pa rin po maintindihan. Bakit hindi po noon? May mga kapatid ka doon. Ayaw mo ba silang makita at makasama? Gusto po. Kaso po, mas gusto ko pa rin po na kayo ang kasama ko. Hindi naman tayo magkakalayo ng tuluyan. Pwede mo naman akong dalawin dito.
Pero Lola, ang layo po nila inay. Paano kung hindi po nila ako payagan? Eh di ako ang dadalaw sa'yo doon. Hindi niyo po ako naiintindihan, La. Kayo po ang gusto kong makasama. Dito ko po gustong tumira. Makinig ka sa akin, Lena. Kahit bali-baliktarin mo man ang sitwasyon, sila pa rin ang mga magulang mo. Sila lang ang may karapatang magdesisyon kung saan ka titira. Bakit kasi nila ako iniwan sa inyo tapos babawiin din nila ako? Hindi ako aso para basta na lang nilang iwan ng ganon. Siyempre hindi ka aso. Ikaw talagang bata ka kung ano-ano ang sinasabi mo. Totoo naman po eh. Sabi ng Chang, ayaw lang akong alagaan ni inay kaya iniwan niya ako sa inyo noon. Hindi ka dapat nakikinig sa tiyang mo. Mahal ka ng mga magulang mo. Kung totoo po yan, bakit hindi nila ako dinalaw dito? Abala lang sila. Alam ko kasi may trabaho ang inay mo noon, kaya hindi ka niya maalagaan. Ngayon naman, walang iintindi sa mga kapatid mo. Bakit pakiramdam ko, Lola? Para pong pinagtatabuyan niyo na ako. Hindi yan totoo, Apo. Gusto ko nga dito ka lang sa puder ko eh. Baka po pagod na kayong alagaan ako. Dahil po ba matigas ang ulo ko? Hindi, Lena. Kailanman hindi ako mapapagod alagaan ka. Mahal na mahal kita. Yan ang lagi mong tatandaan. Mahal na mahal ko rin po kayo, La. Simula po noon, kayo lang po talagang nagmahal at nag-alaga sa akin. Tandaan mo, Apo, hindi lang ako ang nagmamahal sa'yo. Nariyan pa ang mga magulang mo. La, huwag yun na lang po akong ibigay sa kanila. Lahat gagawin ko, Apo, para mapakiusapan ng mga magulang mo. O siya, sige na, maglaro ka na sa labas. Ayoko po, Lola. Wala na po akong ganang makipaglaro. Itong batang ito talaga, oh. O sige na, puntahan mo muna ang mga pinsan mo para makapaglaro na kayo. Sige na nga po. Magpapalit lang po ako ng pambahay. Huwag mo munang intindihin yung mga napag-usapan natin tungkol sa pagkuha sa iyo ng mga magulang mo. Matagal pa naman yun eh. Habang di pa naman nangyayari, dito ka muna kay Lola. Opo, Lola. Isang taon pa lamang ako noon, Papa Dudut, nang iwan ako ng aking mga magulang sa pangangalaga ng aking lola. Hindi malinaw sa akin ang dahilan nila, ngunit lagi kong naririnig sa aking tiyahin na kapatid ng tatay ko na likas raw na tamad ang aking ina. Puro sarili lamang daw niya ang iniisip. Noong panahon na yon ay hindi ko pa ganong naiintindihan ang sinasabi ng tiyahin ko. Bagamat istrikta si Lola ay masasabi kong mapagmahal at malambing ito sa maraming pagkakataon. Madalang ding magpadala noon ng pera ang aking mga magulang. Mabuti na lamang at may pensyon ng aking lola na siyang ginagastos namin sa pang-araw-araw at baon ko sa eskwela. Inaamin ko po na may mga pagkakataon noon na hinihiling kong sana ay kapiling ko ang mga magulang ko. Lalo't merong mga program sa eskwelahan na kailangan ng kanilang presensya. Si Lola Alicia ang laging pumupuno sa mga kakulangan ng aking mga magulang. Hindi ko lang lubos maunawaan na kung kailan tanggap ko na sa sarili ko na si Lola Alicia na lamang ang makakasama ko habang buhay ay saka naman sila magsasabi na gusto na nila akong kunin. Dumating ang araw na kinakabahan ako, Papa Dudut. Hapon na noon, galing ako sa eskwelahan, nadatnang ko si Lola na may kausap na isang babae. Ipinakilala siya sa akin ni Lola Alicia. Hindi lang siya basta bisita. Siya raw ang aking ina, Papa Dudut. Kumusta ka na, Lina? Ang laki mo na. Ayos lang po, inay. Kumusta din po? Ayos lang din naman. Halika rito sa tabi ko. May mga dala akong pasalubong sa'yo. Salamat po, Nay. Nabanggit ba ng lola mo yung tungkol sa sulat na ipinadala ko? Opo,
Sinabi niyo daw po na gusto niyo na daw po akong kunin. Oo, Lina. Para sama-sama na tayo ng mga kapatid mo. Doon mo na ituloy ang pag-aaral mo. Nay, pwede po bang dito na lang po ako kay Lola? Lina, nag-usap na kami ng lola mo. Ako ang nanay mo, kaya tama lang na sumama ka na sa akin. Pero Nay, matanda na po kasi si Lola. Wala po siyang makakasama. Huwag mong alalahanin ang lola mo. Nandyan naman ang ibang mga tiyo at tiyahin mo. Nandyan lang sila para tignan siya. Hindi nila pababayaan ang lola mo. Nay, ayoko po talagang sumama sa inyo. Gusto ko po talaga dito kay Lola. Hindi mo ba gusto na makasama kami? Ayaw mo makasama ang tunay mong pamilya? Gusto po. Pero mas gusto ko pa din pong makasama si Lola. Makinig ka, Lina. Huwag sanang matigas ang ulo mo. Sasama ka sa ayaw at sa gusto mo. Bakit niyo po ba ako pinipilit sumama sa inyo, Nay? Mas gusto ko nga po dito kasama si Lola. Nag-usap na nga kami ng lola mo. Payag na siya na kunin kita. Huwag mong bigyan ng problema yung matanda. Dahil kung hindi ka sasama sa akin at magmamatigas ka, mapipilitan akong humingi ng tulong sa barangay. Maisama lang kita. Sana po tinanong niyo ako kung gusto kong sumama sa inyo. Hindi po bigla niyo na lang po akong kukunin kay Lola. Hindi na kita kailangan tanungin. 10 taon ka pa lang, dapat malaman mo na kaming mga magulang mo pa rin ang masusunod, hindi ikaw at hindi rin ang lola mo. Sige na po, Nay. Dito na lang po ako kay Lola. Huwag mo na akong pahirapan, Lina. Ang layo ng pinanggalingan ko para walang mahita sa pagpunta ko rito. Sinabi ko naman po na ayaw kong sumama sa inyo. Kayo lang naman pong mapilit. Ikaw ang mapilit. Pinipilit mo na dito ka lang. Kung ipagpipilitan mo yung gusto mo, sinasabi ko sa'yo, mapipilitan talaga akong humingi ng tulong sa barangay. Sasabihin ko na ayaw kang ibigay ng lola mo dahil nalaso na niya ang isip mo. Hindi po totoo yan! Huwag mo akong subukan. Kilala ako ng lola mo. Kahit itanong mo pa sa kanya kung ano ang gusto ko, yon ang nasusunod. Gusto ko lang naman po makasama si Lola. Kami ang totoo mong pamilya. Kaya dapat lang na kami ang piliin mong makasama, hindi ang lola mo. Bakit kasi kailangan niyo akong iwan noon? Tapos babawiin niyo rin naman pala ako. Anong klaseng tanong yan? Yan ba ang natutunan mo sa lola mo? Yan ba ang tinuturo niya sa'yo? Ang sumagot ng ganyan sa mismong nanay mo? Mabait po si Lola ko. Wala po siyang itinuro sa akin na masama. Sa nakikita kong ugali mo ngayon, malabo yung sinasabi mo. Baka sinisiraan niya pa kami sa'yo. Hindi po totoo yan, Nay. Mabuti pa ayusin mo na ang mga gamit mo. Hindi ko na mahihintay na magbakasyon kayo. Hindi mo natatapusin ang pag-aaral mo rito. Aalis na agad tayo. Huwag po muna, Nay. Kasama po ako sa top. Sayang naman po kung hindi na po ako papasok. Hindi naman importante yung honor-honor na yan eh. Elementary ka pa lang naman. Tsaka baka gawin niyo pang dahilan niya ng lola mo para hindi kita maisama pa uwi. Parang awa niyo na po, Nay. 1 linggo na lang naman po eh. Buo na ang pasya ko. Sa ayaw o sa gusto mo, aalis na tayo bukas. Kung magmamatigas ka, isasama ko lola mo mamaya sa barangay. Kausapin namin yung barangay chairman dito sa lugar para mapaliwanagan siya na ako ang may karapatan sa'yo. Sasama na po ako sa inyo. Huwag na lang po kayong gumawa ng gulo. Maawa po kayo kay Lola, Nay. Ikaw ang gumagawa ng gulo. Kung hindi ka sana nagmamatigas, kanina pa tapos tong usapan na to. Sige na, ayusin mo na mga gamit mo. Padudot wala akong nagawa noon kundi ang sumunod na lamang sa kagustuhan ng aking ina kahit labag sa aking kalooban. Dahil sa takot na rin na gumawa siya ng gulo na maaaring makasama sa aking lola. Ayokong ako pang maging sanhi kung sakaling may masamang mangyari kay Lola Alicia. Nang gabing yon dahil labag nga sa loob ko na sumama sa aking ina, si Lola na ang nagayos ng mga damit ko at kita ko ang labis na lungkot sa kanyang mukha. Ako naman habang nanonood sa kanyang ginagawa ay wala ring tigil sa pagluha. Marami ring bilin si Lola sa akin, papadudin. Maging masunurin daw ako sa aking mga magulang, katulad ng pagsunod ko sa kanya. Tanging mga tango lamang ang naging tugon ko kay Lola, papadudot.
Hindi ko kasi magawang magsalita ng mga oras na yon. Kinabukasan ay dumating na ang sandali na kailangan na naming maghiwalay ni Lola. Kahit mugto na ang aking mga mata, ay hindi pa rin ako tumatahan sa pag-iyak habang iyakap ko ng mahigpit ang aking Lola Alicia. Hinila na ako ni inay at pilit na pinapasakay sa naghihintay na tricycle na siyang maghahatid sa amin sa terminal ng bus. Kahit umaandar na ang sinasakyan namin ay panay pa rin ang lingon ko, Papa Dudut. Hanggang sa si Lola Alicia na tinuring kong sariling ina ay tuluyan ng nawala at hindi na nakita ng aking mga mata. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na magiging mainit ang pagtanggap sa akin ng mga kapatid ko. Masaya nila kaming sinalubong ni inay, Papa Dudut, at ramdam ko ang pagyakap nila sa akin at pananabik na makilala ko bilang ate nila. Ganon din si itay, nakita ang saya sa kanyang mukha habang nakatingin sa amin. May nadatnan din akong kasambahay sa bahay ng aking mga magulang at sabi nito sa akin, siya raw ang nag-aasikaso sa aking mga kapatid. Kaya laking gulat ko noong sisantihin siya ni inay matapos ang ilang araw. Nang mag-usisa ako ay sabi lang ng aking kapatid na wala na raw pampasweldo sa kasambahay, kaya pinaalis niya. Simula nga noon, Papa Dudut, ay ako nang nag-asikaso sa aking mga kapatid at sa iba pang mga gawaing bahay, habang ang aming ina ay abala sa kanyang mga bisyo at barkada. Batid naman ng aking ama ang ginagawa ni inay, ngunit nagtataka ako kung bakit hinahayaan lamang niya ito. Nasa high school na ako noon nang 2 beses pang nagbuntis ang aking ina at ako nag-alaga pareho sa mga kapatid ko. Nang mga panahon na yon ay lalong nalulong sa bisyo ang nanay ko. Ako naman, simula nang mapunta sa poder ng aking mga magulang ay hindi na nakaranas pa na maglaro at magkaroon ng mga kaibigan. Inilaan ko na lamang ang aking panahon sa pag-aasikaso sa aking mga kapatid. Hanggang isang araw ay hindi ko na natiis na hindi kausapin si inay sa gusto ko sanang mangyari, Papa Dudut. Nay, gusto ko po sanang mag-aral. Saan mo naman kami pakukuhain ng itay mo ng ipang tutusto sa pag-aaral mo, Aber? Sana po kasi pumayag na kayo nung merong gusto magpaaral sa akin kahit vocational lang. Di sana nakagraduate na po ako. Paano kita papayagan noon? Alam mong kapapanganak ko pa lang sa bunso mong kapatid. Wala naman ako ibang aasahan dito kundi ikaw, tapos lalayasan mo pa ako? Kaya niyo naman po akong pag-aralin eh. Para po hindi mabigat sa inyo, mag-working student po ako. Malaki pa rin ang magagastos kahit working student ka. Gusto mo bang masakripisyo ang pag-aaral ng iba mong mga kapatid? Baka po ayaw nyo lang kasi na masakripisyo ang pagiging buhay dalaga ninyo. Alam nyo po kasi na pag nawala ako sa bahay na to, mapipilitan kayong pumirmi dito. Hoy, Lina! Ayusin mo tono ng pananalita mo sa akin, ha? Mukhang nawiwili ka ng pagsasalitaan ako ng ganyan lintik ka, ha? Hindi ka pa nakakapagtapos ng college, akala mo kung sino ka na makaasta? Paano pa kaya ako nakapagtapos ka na? Di mamanduhan mo na lang ako rito? Gusto ko lang naman po talaga makapag-aral kahit vocational lang. Wala kang pera na pampaaral sa'yo! Kulit mo, ah! Pagdating sa amin ng mga kapatid ko, palaging walang pera. Pero pagdating sa sugal at barkada ninyo, hindi kayo nauubusan ng pera. Sino ka para punahin ang mga ginagawa ko? Intrimitida ka! Wala kang ambag sa bisyo ko kaya manahimik ka! Hindi mo perang ginagastos ko kaya wala kang karapatan sumbatan ako! Tigilan mo ako, Lina, ha? O susungal-ngal na kita! Hindi ko nga pera ginagastos ninyo sa mga bisyo nyo. Pero sana naman, Nay, maisip nyo rin na may pangarap din ako sa buhay. Hindi ko pinangarap na tumanda kakaalaga ng mga kapatid ko. Habang kayo, feeling nyo nagdadalaga kasama ng mga tropa ninyo.
Ano ngayon? Inggit ka? Ni maghanap ka ng kakaibiganin mo? Paano po ako makakahanap ng kaibigan? Simula nung kunin ninyo ako sa poder ni Lola, ako na nagpakananay sa mga kapatid ko. Responsibilidad na dapat kayo yung gumagawa. Ano ngayon? Kapatid mo naman sila. Mas gusto mo pa na mga tulong doon sa gusto magpaaral sa'yo kaysa alagaan mga kapatid mo? Sila, balak nila akong pag-aralin kapalit ang pangangatulong ko sa kanila. Boba! Kala mo ganun lang kadali makisama sa ibang tao? Tanga, hindi! Paano ko malalaman? Hindi nyo nga ako pinapayagan lumabas ng bahay. Masyado ka kasing atat. Yung kumari ko, naghahanap siya ng katulong, doon ka pumasok. Total gusto mo nang umalis dito sa bahay, doon ka sa kanya. Akala nyo hindi ko alam na malaki ang pagkakautang nyo doon sa kumari nyo? Gusto nyo pang mamasukan ako doon para mabayaran ang utang nyo sa sugal? Bakit hindi kayo ang mga tulong sa kanya para mabayaran nyo siya? Bastos ka! Noon pag ganyang katalas dila mo kung sagot-sagutin mo ako? Kayo rin na nagtutulak sa akin para mawalan ako ng respeto sa inyo. Dahil na rin sa mga ginagawa niyo sa amin ng mga kapatid ko at kay Itay. Tatay mo nga, hindi ako kinaya. Ikaw pa kayang anak ko lang? Sobrang bait kasi ni Itay kaya hinahayaan niya lang ang mga pinaggagawa ninyo. Takot lang siyang iwan ko. Kaya ikaw, kung ayaw mong mawalan ng nanay ang mga kapatid mo, ayusin mong pagsagot-sagot mo sa akin. Mas mabuti pa nga siguro na iwan niyo na lang kami. Baka sakaling makaranas naman kami ng konting kaginhawaan sa buhay. Paano giginhawa ang buhay nyo? Walang diskarte sa buhay ang tatay nyo. Hindi totoo yan. Responsable si Itay. Kayo lang ang humihila sa kanya pababa. Kita mo yung lumalabas sa bibig mo? Tapos gusto mo pa kunong mag-aral? Pues mabulok ka rito sa bahay. Yun naman talaga ang gusto nyo eh. Yung mabulok ako rito. Habang kayo, nagpapakasaya kasamang tropa ninyo. Pati ang lalaki nyo. Sige! Ipagsigawan mo, palakasan mo! Para marinig ng mga kapitbahay at makarating sa tatay mo! Talaga bang wala na kayong kahihiyan? Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Ang alam ko, mabuti akong ina nung piliin kong iluwal kayo sa mundong to. Pwede ko naman sana kayong ipalaglag pero hindi ko ginawa. Sana nga ginawa nyo na lang para hindi na namin dinadanas yung ganitong paghihirap na maging nanay kayo! Yung sinasabi mong paghihirap na nararanasan nyo, wala pa yan sa kalingkingan na paghihirap ko noon. Kaya ba pinaparanas nyo rin sa amin ngayon? Mararanasan nyo talaga yung hirap kasi yun ang nakaguhit sa mga palad nyo. Anong klaseng katwiran yan, Nay? Kung ano-anong sinasabi ninyo para lang mapagtakpan ng mga pagkukulang ninyo. Bahala ka kung ayaw mo intindihin mga sinasabi ko. Bahala talaga ako! Magtatapos ako ng pag-aaral. Hindi na ako papayag na pigilan ninyo. Papadudot yon ang pinakamatindi naming pagtatalo ng aking ina. Sa kabila noong sumunod na mga araw ay maayos ko na rin siyang kinausap tuwing nasa bahay. Dumating naman yung punto na nadestino sa malayong lugar ang tatay ko. Stay in siya sa trabaho niya at kinuha ni ina yung pagkakataon na yon para ilang araw na hindi umuwi sa bahay habang nakadestino si Itay. Hindi ko alam kung saan siya nagpupunta at kung sino ang mga kasama niya. Dahil sanay na kami at hindi na bago sa aming magkakapatid, ang mga ginagawa niya ay hindi na rin kami nag-alala. May isang beses na umuwi ng madaling araw ang inay na puno ng pasa at galos sa buong katawan. Mugto ang kanyang mga mata na para bang kagagaling lamang sa pag-iyak. May hinala na ako noon, papadudot, pero mas pinili ko na lamang na manahimik. Napatunayan kong tama ang hinala ko nang sakto namang umuwi rin ng bahay ang Itay galing sa destino. Nauna lamang si inay kay Itay ng mga 30 minuto. Hindi pa masyadong nakakapag-ayos ang Itay noon sa bahay, biglang kumatok sa pinto ang kumari nila na ninang ng bunso kong kapatid. Pakiwari ko'y natsyempohan itong umuwi si Itay kaya nagmadali siyang pinuntahan si tatay sa bahay. Kinausap niya ang Itay tungkol sa kalokohan ng asawa niya at ng aking ina. Nang makaalis ang kumari nila, galit na kinumpronta ni Itay si inay. Noong nakaramdam ako ay ginising ko ang mga kapatid ko, tapos ay lumabas kami ng bahay para hindi nila masaksihan at marinig ang pagtatalo ng aming mga magulang.
Nung una akala ko po ay mapapanindigan ni Itay ang galit niya kay inay. Kaso'y nagulat na lamang ako noong makita kong mas nagalit pa ang inay. Nasaksihan ko rin kung paano paluin ng walis tambo ni inay si Itay. Napailing na lamang ako, Papa Dudut. Ang komplikadong sitwasyon namin sa bahay ay lalo pang pinagulo ng nanay ko. Tahasan talaga niyang hinahadlangan ang pagkakataon ko na makapagtrabaho. Noong panahong yon ay may isa kong pinsan na nagkataong nagbabakasyon sa lugar namin. Kinausap ko siya na isama niya ako sa Cavite pagbalik niya roon. Pumayag naman siya at tinaong ko na wala si inay sa bahay nung magpaalam ako kay Itay. Agad naman niya akong pinayagan sa pag-aakalang 1 linggo lamang akong mawawala. Ang hindi niya alam ay plano kong maghanap ng trabaho sa Cavite at hindi na muna babalik sa amin. Laking pasasalamat ko kasi lubos na naiintindihan ng pinsan ko ang kalagayan ko. Pinahiram niya ako ng pang-down sa inuupahan kong kwarto. Pinahiram niya ako ng pera na ipambibili ko ng mga kailangan ko at nireko niya ako sa kaibigan niya para makapasok ako sa pinagtatrabahuhan nito. Maayos ang tinakbo ng unang 1 buwan ko sa trabaho doon sa Cavite. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Kasi mo na gamit mo, bilis. Uuwi na tayo. Ayoko, Nay! May trabaho na ako dito! Hoy, Lina, hindi ka nagpaalam na maayos. Ang sabi mo sa tatay mo, 1 linggo ka lang mawawala. 1 buwan na. Alam ko naman kasi na hindi niyo ako papayagan eh. Pabayaan niyo na lang ako. Anong pabayaan? Sa ayaw o sa gusto mo sasama ka sa akin pa uwi. Hinihintay ka na ng mga kapatid mo sa bahay. Nay naman, hayaan niyo na lang ako sa gusto ko. Magpapadala naman ako ng pera pag sahod ko eh. Sa atin ka na lang magtrabaho. Doon, malapit ka lang sa amin. Ang dami namang mapapasukan doon, dumayo ka pa rito. Paano ako makakapagtrabaho doon? Eh ayaw niyo nga akong payagan. Anong ayaw payagan? Anong pinagsasasabi mo? Ayos na yung galing niyo rin magmaang-maangan ah. Hoy, Lina, huwag kang makasarili. Ang liliit pa ng mga kapatid mo. Wala nagbabantay sa kanila pag wala kami ng tatay mo sa bahay. Tsaka kaya ako biglang napasugod. Kasi nung tanungin ko yung pinsan mong nagsama sa'yo rito, sabi niya wala ka na raw balak umuwi sa atin. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ko pwedeng iwan na lang basta ang trabaho ko. Huwag mo akong pilitin na mag-iskandalo rito, Lina. Kung kinakailangan kalad ka rin kita pa uwi ngayon, gagawin ko talaga maisama ka lang pabalik sa atin. Hindi na ako bata para takutin ninyo. Respetuhin niyo naman ang desisyon ko. Sumama ka na, anak. Kung kinakailangan luluhod ako para mapatawad mo lang ako. Pwede ba, Nay? Tama na nga yung drama ninyo. Nakakahiya sa mga nakakakita. Ipapahiya talaga kita rito kung hindi ka sasama ng mahinahon. Sumama ka na. Nangako ko sa mga kapatid mo na kasama kitang uuwi sa atin. Sa totoo lang, hindi ako makasarili dito, Nay. Kayo! Tigilan mo na yung kakaiyak mo! Ikaw pala tumadrama eh! Sige na, panalo na kayo. Sasama na ako sa inyo para manahimik na kayo. Tigas kasi ng ulo mo eh. Sinabi ko naman sa'yong hindi mo ko kaya. Matigas talaga ang ulo ko kasi may gusto akong gawin sa buhay ko na pilit yung hinahadlangan. Tumahimik ka! Kanino ko pa gusto ngayong tugsapadali ang ulo mo ng mauga eh? Ang dami mo pang sinasabi. Kunin mo na yung mga gamit mo bago kita kalagtarin paalis dito. Gawin nyo na kaya! Ako na to nagpapakumbaba sa'yo tapos panay pang talak mo? Kapal mo naman? Yan ba yung pagpapakumbaba? Ang peki naman ninyo! Hintayin nyo na ako rito! Saan ka pupunta? Saan pa ba? Eh di ililigpit ang mga gamit ko. Hindi ko alam kung anong klasik ang ina. Pero hindi ko to makakalimutan kahit kailan. Tandaan nyo yan! Kung mga ganyan ka pa talaga, bakit? Ano ba ang masama sa gusto namin ng mga kapatid mo na makasama ka sa bahay? Alam nyo hindi yan ang totoong dahilan. Ginamit nyo pa mga kapatid ko. Gusto nyo akong umuwi para malaya ninyo magawa mga gusto nyong gawin kasama ng mga tropa ninyo. Habang pinapaako nyo sa akin lahat ng mga responsibilidad ninyo. Tumigil ka na kakaarte dyan. Mag-impake ka na bago ako mapundi sa'yo. Bilisan mo na! Papa Dudut, wala akong nagawa kundi ang sumunod kahit labag sa loob ko ang bumalik sa aming probinsya. Habang naglalakad kami paalis, sa aking tinutuluyan ay kita ko ang tingin sa akin ng mga kapitbahay ko.
Inis sila sa pagmumukha ko at naawa naman sila kay inay na pwedeng manalo ng award sa husay niyang umarte. Nakatungo na lamang ako hanggang sa makasakay kami ng jeep. Naging sunod-sunuran man ako sa aking ina ay nag-iisip pa rin ako kung paano ko siya matatakasan. Desidido talaga ako na huwag nang bumalik sa probinsya namin at buo ang loob ko na magtatrabaho na lamang ako para matustusan ko ang mga pangsarili kong pangangailangan at matulungan ang mga kapatid ko. Gusto kong maranasan nila ang kaunting ginhawa na maaari kong ibigay na hindi maibigay ng aming mga magulang. Papadudot kahit puno ng takot ang dibdib ko. Tinatagang ko na lamang ang loob ko at pagkakataon ko na kasi na mabago ang takbo ng buhay ko. May ilang minuto bago umandar at umalis ang bus sa terminal. Nagpaalam ako kay inay na magsi-CR muna. Mabilis po akong buwaba at kumaripas ng takbo palabas ng terminal. Rinig ko pa nga ang malakas na tawag sa akin ni inay ngunit hindi na ako lumingon pa. Kahit wala pa akong plano basta nalaman sa aking mga mata. Hindi ko alam kung luha ba yon ng saya dahil sa wakas ako'y malaya na. O luha yon ng lungkot dahil posible na ang mga kapatid ko ay hindi ko makita. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot matapos kong takasan si inay sa terminal. Isang buwan noon ang lumipas ay nagkaayos naman kaagad kami ng mga magulang ko. Nangako na lamang ako noon na laging magpapadala ng pera na panggastos ng mga kapatid ko para sa pag-aaral nila. Nang mga panahon na yon ay isa na akong caddy at masaya ako na binubuhat yung mga bag ng mga nag-golf at nagbibigay ng assistance sa kanila tuwing may laro sila. Masasabi kong malaking tulong ang trabahong yon sa akin kasi nabibili ko na ang mga pangangailangan ko. At ang mahalaga sa lahat ay naibibigay ko na rin ang ibang pangangailangan ng aking mga kapatid. Halos mag-iisang taon na ako sa trabaho ko noon pero ang nakakalungkot ay hindi pa rin nagbago si inay. Lalo pa raw itong lumala, sabi sa akin ng mga kapatid ko. Palagi nilang sumbong na malimit daw na mag-away ang mga magulang namin dahil hindi na rin matiis ni Itay ang ginagawa ni inay. Muntik din daw na masaksak ni Itay si inay noong minsan itong umuwing lasing. Nagawa lang daw awatin ang pangatlo kong kapatid. Ang problema, nadaplisan siya ng kutsilyo sa kamay na naging sanhin ng pagkakasugat niya. Kahit nga raw yung perang pinapadala ko para sana sa mga kapatid ko ay nagagastos din umano ni inay sa pagsusugal. Baon na rin daw sila sa utang at doon na ako nag-decide na sa kapatid ko na lamang na sumunod sa akin ipadala ang pera at hindi na sa nanay ko. Nagpatuloy ng ilang beses ang ganong setup namin ng kapatid ko. Isang araw papasok ako sa golf course na pinagtatrabahuhan ko. Pagbaba ko pa lamang ng shuttle sa tapat ng gate ay may natanaw akong babae na kausap ng gwardya. Nay, anong ginagawa niyo dito? Paano? Ayaw mo sagutin mga tawag ko kaya pinuntahan na lang kita. Huwag tayo dito mag-usap. Sumama muna kayo sa akin. Dito na lang. Di naman magbabagong pag-uusapan natin pag lumipat tayo ng lugar. Huwag sana kayong gumawa ng eksena dito. Nakikiusap ako sa inyo, Nay. Huwag ka mag-alala. Gusto lang kitang kausapin. Bakit niyo ba ako pinuntahan dito? Ano ba sa tingin mo? Bakit kasi kailangan sa kapatid mo ipadala yung pera? Ganun mo na lang ba kami baliwalain ng Itay mo? Pagkatapos ka naming alagaan at palakihin? Hindi naman sa ganun. Paggastos nila yun sa pag-aaral nila, Nay. Kaya sa... Ano? Ganun na lang yon. Kami na lang ang bahala sa buhay namin ng Itay mo? Wala ka nang balak bigyan kami? Yun ba gusto mong palabasin? May sahod naman si Itay, ah. Kayong humahawak ng pera niya. Hayaan niyo na yung perang pinapadala ko sa mga kapatid ko. Bakit? Sa tingin mo hindi nakikinabang mga kapatid mo sa pera ng tatay nyo? Hoy,
Doon kinukuha yung pangkain nila, pambayad sa tubig at kuryente. Akakala mo kung saan lang napupunta sahod ng tatay mo. Hindi yun ang nakarating sa akin. Hanggang ngayon daw nagsusugal pa rin kayo. Baon daw kayo sa utang at araw-araw may nagpupunta sa bahay para maningil. Yan ba ang sumbong ng mga kapatid mo? Oo, Nay. Hindi ba kayo naaawa sa mga kapatid ko? Hindi ba kayo naaawa kay Itay? Sa akin ba hindi ka naaawa? Puro na lang sila ang inaalala mo? Magdadrama na naman kayo eh. Malilate na ako sa trabaho. Kailangan ko nang pumasok. Tsaka na tayo mag-usap. Huwag mo akong tinatalikuran! Bastos ka talaga! Sabi ko naman sa inyo, huwag tayo dito mag-usap. Balak nyo na naman kasi mag-iskandalo eh. Gagawin ko talaga pag hindi ka umayos! Hindi na sana kayo nagpunta dito. Bakit hindi? Para hindi malaman ng mga katrabaho mo yung tunay mong ugali? Mabuti nga to para malaman nila kung paano mo tratuhin sarili mong ina. Wala po akong ginagawang masama sa inyo. Hindi ba masama itong ginagawa mo ngayon? Imbis na tanungin mo ako kung kumusta biyahe ko at kumain na ba ako, mas inuna mo pa na ipagtabuyan ako. Hindi ko kayo pinagtatabuyan. Anong hindi? Palagay mo sa akin, di marunong umintindi ng Tagalog? Ginawa mo pa akong tanga. Hindi ka na talaga nagbago. Kayo ang hindi nagbago. Mahilig pa rin kayo magpaawa para makakuha ng simpatsya. Wala ka naman kasing awa sa sarili mong ina. Lagi mo na lang akong binibigyan ng sama ng loob sa mga pinagsasasabi at mga pinaggagagawa mo. Tama na, Nay. Sabihin nyo na lang kasi kung ano ba talaga yung pakay nyo para matapos na tong usapan na to. Tignan mo yung pananalita mo sa akin. Ha, Lina? Parang wala ka talagang pinag-aralan. Oh, eto, Nay. Sakto. Sumahod ako sa paluwagan kahapon. Kunin nyo na. Alam ko naman na pera lang ang pinunta nyo rito eh. Akala mo naman ang laki ng binibigay mong pera para pagmalakihan mo na ako ng ganyan? Hindi ako nagmamalaki. Umiiwas lang ako sa gulo. Hindi ako mo. Eh hindi naman guminhawa karampot na tulong mo. Kakarampot? Bakit hindi nyo na lang ipagpasalamat na kahit paano nakakatulong ako sa inyo? Sige, huli na yung pera na yan. Hindi na ako magbibigay. Total kakarampot lang naman pala eh. Nananakot ka pa? Para sabihin ko sa'yo, kahit buong buhay ka magtrabaho, hindi mo mababayaran paghihirap namin ng tatay mo. Mapalaki ka lang na maayos. Nasasabi nyo talaga yan? Bakit hindi? Ang dami kong hirap sa inyo ng mga kapatid mo. Tapos tong maliit na halagang to, isusumbat mo pa? Tama na nga po, Nay. Nakakapagod na yung mga drama nyo sa buhay. Ang gusto ko lang naman, maging maayos ang pamilya natin. At hindi yung mangyayari hanggat hindi nyo tinitigilan yung mga bisyo ninyo. Nagpapapaniwala ka kasi sa mga sumbong ng mga kapatid mo sa'yo. Ang hitay mo kasi ang tanungin mo. Bakit ko pa siya tatanungin? Alam ko naman na pagtatakpan niya lang kayo sa mga pinaggagawa ninyo. Kahit sa ama mo, wala ka na ring galang? Kahit kailan na hindi nawala ang respeto ko sa kanya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sa kabila ng mga ginagawa ninyo, pinagtitiisan pa rin niya kayo. Sabi ko naman sa'yo, takot ang tatay mo na iwang ko siya. Huwag kayo masyadong kampante, Nay. Baka matauhan si Itay, tapos bigla ka na lang niyang iwan. Ipapaalam ko lang, walang amor sa inyo mga kapatid ko. Hindi ka dila... Masyado nang humahaba. Wala ka namang kasusta-sustansyang kausap. Uwi na ako. Basta yung obligasyon mo, ha? Huwag mong kakalimutan. Tama yan! Umuwi na kayo. Tsaka pakiusap lang, ha? Huwag nyo na akong pupuntahan dito! Papadudot dahil nga sa pagsugod na yon ni inay sa pinagtatrabahuhan ko ay lalo tuloy lupa. Naisip ko nga na tuluyan ng hindi magpadala at sarili ko na lamang muna ang unahin ko. Kaya lang ay nakonsensya naman ako. Ayoko kasi na kumakain ako ng masarap tapos ay maiisip ko na naghihikahos ang mga kapatid ko sa probinsya. Sa huli ay kahit ganoon ang ginawa ni Itay ay patuloy pa rin ako sa pagpapadala. Sa dami ng mga iniisip ko ng mga panahon na yon ay napansin kong madalas na distracted ako sa trabaho. Ganon talaga pag sinosolo mo ang problema. Hanggang sa may nakilala kong guest sa golf course na naging kaibigan ko. Walang iba kundi si Renz. 45 years old na siya noon at hiwalay sa asawa.
Matangkad siya at malinis tignan at maayos manamit. Ilan lamang yon sa mga katangiang nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Pinili ko man na hindi na muna ikwento ang lahat ng mga pinagdadaanan ko kay Renz noon. Siya ang parang naging hingahan ng lahat ng sama ng loob ko. Nakatulong din na madalas niya akong napapatawa tuwing nagkwekwentuhan kaming dalawa. Hindi nga nagtagal, ang pagkakaibigan namin ay nauwi sa pag-iibigan. Ilang buwan din tumagal ang aming relasyon bago ko natuklasan na meron na palang ka-live-in si Renz. Agad ko siyang kinumpronta at hindi naman niya ito itinanggi. Doon na nga natapos ang namamagitan sa aming dalawa. Masakit para sa akin ang naging paghihiwalay namin, ngunit meron palang masasakit pa nang matuklasan kong nagdadalang tao ako at posibleng maging dalagang ina. Tuliro ako ng mga panahon na yon at sa takot ko na mahusgahan at malagay sa kahihiyan ay wala akong pinagsabihan ng aking mga pinagdadaanan. Matapos kong makapag-ipon ng lakas ng loob ay tinawagan ko si Renz. Desidido na akong ipaalam sa kanya ang pagdadalang tao ko. Sa pakikipag-usap pa lamang niya sa akin sa cellphone ay ramdam ko na kaagad ang panlalamig sa kanyang boses. Ang daming tumatakbo sa isip ko na mga oras na yon, Papa Dudut. Naisip ko rin na parang gusto ko nang mag-back out at wag nang sabihin sa kanya. Kaya lang ay kailangan ko ng tulong niya. Pumayag siyang magkita kami, Papa Dudut, sa kondisyon na yun na ang huli at kailanman ay hindi ko na siya tatawagan pa. Gusto na raw niyang bumawi sa kinakasama matapos naming pagtaksilan nito. Sa sinabing yon ni Renz ay parang siya pa ang naging biktima. Pakiramdam ko ay nabaliktad ako at ako pa ang naging masama. Lalo tuloy akong nawala ng pag-asa. Pero hindi ko na lang pinansin yon. Nasa punto na kasi ako ng pagiging desperada, Papa Dudut. Kailangan ko talagang sumugal kahit suporta lang sa bata ang makuha ko mula sa kanya ng mga panahong yon. Salamat naman at pinagbigyan mo ko na makausap ka. Wala ka kasing tigil sa pagtawag eh. Pasensya na ha. Ano ba kasi yung sasabihin mo? Renz, buntis ako at ikaw ang ama. Ano? Huwag mo nga ako pinagloloko, Lina. Totoo, buntis nga ako. Sigurado ka bang akin yan? Oo naman! Hoy, isang beses lang may nangyari sa atin. Paano ako makakasiguro na akin nga yan? Baka naman sa akin mo lang gusto ipaako. Alam mo naman na ikaw lang ang lalaking nakasama ko. Tsaka ikaw lang ang nakagalaw sa akin. Pwede namang sinasabi mo lang na ako nakauna sa'yo kahit hindi. Ha? Anong sinasabi ko lang? Di ba napatunayan mo naman? Malay ko ba baka uma-acting ka lang. Gusto mo lang ata talagang sirain pagsasama namin ang kinakasama ko eh. Para sabihin ko sa'yo makinig ka mabuti. Isaksak mo to sa kokote mo. Wala akong balak hiwalayan siya. At mas lalong hindi ko siya ipagpapalit sa'yo. Ibig bang sabihin, hindi mo talaga ako minahal? Akala mo minahal kita? Akala mo kung ano yung meron tayo nun pagmamahalan yun? Tatanga-tanga ka pala talaga eh. Tsaka tingin mo ba siseryosohin kita? Ano ka ba? Kadi ka lang naman eh. Tagabuhat ng mga bag. Alalay ng mga naggo-golf. Ganun ka lang. Yung ka lang. Eh yung kinakasama ko may tinapos. Maganda trabaho. Profesional. Eh ikaw, ano bang meron sa'yo? Naging totoo ko sa'yo. Yun pala ginamit mo lang ako. Huwag kang umasta na parang aping-api ka. Ginamit mo lang din naman ako Nakinabang ka rin naman sa akin. Di ba nga sa akin mo nilalabas lahat ng mga sama ng loob mo sa pamilya mo? Lalo na yung mga sama ng loob mo sa nanay mo. Kahit na umay na ako, pilit ko pa rin pinakikinggan. Kasi nga kailangan mo. Paano na tong dinadala ko? Anak mo rin ito. Hindi ko kakayanin na buhayin siya ng mag-isa. Alam mo kung anong sitwasyon ko. Hindi ko yun inilihim sa'yo, di ba? Bahala ka. Diskarte mo na yan. Ipalaglag mo para tapos na agad problema mo. Seryoso ka ba sa mga pinagsasasabi mo?
Alam mo kung bakit kita nagustuhan? Akala ko kapag may edad na, mature at responsable na mag-isip. Yun pala, mas masahol ka pa. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi na ako nagtataka kung bakit iniwan ka ng unang mong asawa. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Wala ka pa rin mahihita sa akin. Ha? Hindi ko pa rin pananagutan yung pinagbubuntis mo. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling beses na kakausapin kita tungkol sa anak ko. Dapat lang. Hoy, huwag mo na akong guguluhin ha. Tandaan mo rin tong sasabihin ko. Masakit itakwil ng sariling ama. Pero mas masakit kapag anak nang nagtakwil sa ama niya. O ngayon? Akala mo may pake ako? Eh di takwil niya. Pakialam ko. Dami mong sinasabi, di ko naman anak yan. Ayaw mo lang aminin na nararamdaman mo na anak mo to. Wala akong nararamdamang ganyan. Talaga lang ha? Takot ka lang sa responsibilidad kaya ka ganyan. Oh, humahaba itong pinag-uusapan natin. Dami pang sinasabi. Akala ko ba hindi ka naman gugulo? Eh ano tong ginagawa mo ngayon? Gusto ko lang malaman kung ano ba talagang nasa loob mo. Akala ko kasi kilala na kita eh. Nagkamali pala ako. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Diyan ka magaling. Puro ka kasi akala. Maraming namamatay dyan, Lina. Di mo ba alam? Di mo nabalitaan? Hoy, makinig ka mabuti. Ipapaalala ko lang sa'yo para di mo makalimutan. Tapos na tayo. Tanggapin mo na lang yun. Oo naman. May choice ba ako? Kahit na may choice ka pa, kahit gustuhin mong balikan kita, wala ka nang maaasahan sa akin. Natauhan na ako. Uulitin ko ha, hindi ko ipagpapalit sa'yo yung kinakasama ko. Papadudot mukha lang akong matatag noong magkaharap kami ni Renz. Pero ang totoo ay nanginginig ako sa sobrang galit, takot at awa sa sarili ko. Gustong-gusto ko nang umiyak noon ngunit pilit ko lamang nilabanan. Nang umalis na siya at iniwan ako ay doon ko lang pinakawala ng bigat sa dibdib ko. Parang sasabog ang dibdib ko kaya hinayaan ko nang umiyak ako ng umiyak habang nagdarasal ng mataimtim. Para kung batang isinusumbong sa Diyos ang mga nangyari sa buhay ko at handa kong harapin ang hirap, wag lamang mawala sa akin ang anak ko. Pero hindi ko akalain papadudot na sa sobrang hirap para kong pumasok sa butas ng karayom. Nagpatuloy ako sa trabaho ko bilang caddy habang hindi pa halata ang tiyan ko. 5 buwan na akong buntis nang itigil ko na ang pagiging caddy at namasukan naman bilang kasambahay sa isang pamilya na naninirahan dito sa Cavite. Nasa 8 buwan na ang aking ipinagbubuntis nang maisipan kong umuwi na sa aking Lola Alicia sa Albay. Malugod naman niya akong tinanggap at maging ang aking ipinagbubuntis. Inalagaan ako ni Lola hanggang sa manganak na ako. Maayos ko pong naisilang noon ang sanggol na lalaki. Napakapalad ko kasi noong tumama ang COVID sa bansa, kapiling ko si Lola Alicia. Siya ang nagsilbing gabay at sandigan naming mag-ina. Mahirap noong pandemic pero kinaya namin dahil kay Lola. Ngunit muling hinamon ang aking katatagan, papadudot. 2 taon na noon ang aking anak ng mamaalam at iwan ako ni Lola Alicia. Isa si Lola sa mga naging biktima ng COVID-19 sa bansa. Hinintay ko lang na mag 40 days si Lola tapos ay iniwan ko na ang Albay. Makalipas nga ang 3 taon ay muli akong bumalik ng Cavite para maghanap ng trabaho. Mabuti na lamang at hindi ako nawala ng komunikasyon sa dati kong katrabaho sa golf course. Sa tulong ng kanyang player na member sa naturang golf course ay muli akong nakabalik sa trabaho. Mabuti na rin matapos na nga ang pandemya noon at fully operational na ang golf course namin. Laking pasasalamat ko din na nakilala ko ang isang taong nagpabago ng aking buhay. Isang matandang balikbayan na member din ng golf course na 2 beses lang sa isang taon kung maglaro. Sa kabila ng katayuan ko sa buhay at pagiging isang dalagang ina, inalok niya ako na pakasalan at ituring na kanya ang aking anak.
Sa ngayon po, Papa Dudut, ay maayos na po ang relasyon ko sa aking ina pagkatapos ng ilang taong alitan sa pagitan naming dalawa. Makailang beses din po na umuwi kami ng probinsya namin sa Tarlac para makita ng aking pamilya ang anak ko. Masasabi ko po na sa kabila ng mga pagsubok at hirap na aking mga naranasan, ay maswerte pa rin akong maituturing. Naway kapulutan po ito ng aral o inspirasyon ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Alam ko na madalas na itong sinasabi ng marami at araw-araw nating napapakinggan. Pero totoo po na pag mas pinili mong maging mapagpatawad at tanggalin sa puso at isipan ang kagustuhang gumante sa mga taong nanakit sa iyo, ay pagpapalain ka. Ang inyong kapuso at kabarangay, Lina. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. May mga tao talagang nagsisinungaling dahil may gusto silang itago. Nakakahiyamang aminin pero nangyayari ito sa totoong buhay. Ikaw kabarangay, naalala mo pa ba ang pinakamalaking kasinungalingang nasabi mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Lester. Isa po akong only child at single mother ang nagpalaki sa akin. Sagol pa lamang ako nang iniwan kami ng tatay ko. Pero kahit na ganoon ay ginawa ni Mama ang lahat para mapalaki ng maayos. Kaya kahit nahihirapan kami sa buhay ay ramdam ko na mahal niya ako. At gusto niya akong mapabuti. Pero habang lumalaki ako ay naging mas mahigpit si Mama sa akin. Palagi niyang sinasabi na kailangang mataas ang grades ko at madalas niya rin akong pinagbabawalan na gumala. Hanggang sa pagpasok ko sa college, si Mama pa rin ang nasusunod sa halos lahat ng desisyon ko sa buhay. At dahil nga dito ay napansin ko na unti-unti akong naging people pleaser. Lagi kong inuuna ang kasiyahan ng iba at ang iisipin ng ibang tao. Kahit na ako na mismo ang napapagod, naabala at nasasaktan. At dahil pangarap ni nanay na maging nurse, ako ay yun ang kursong kinuha ko. Noong nakapagtapos na ako ng kolehiyo, gusto kagad ni Mama na mag-review ako para sa board exam. Pero sa totoo lang ay ayoko na talaga. Gusto ko na lamang magtrabaho sa call center at kumita ng sarili kong pera ng mga panahong yon. Lalo na't hindi ko naman talaga pinapangarap na maging nurse. Pero dahil ayoko madismaya si Mama, palihim akong nagtrabaho sa call center habang ang alam niya ay nagre-review ako, Papa Dudut. Ay nako, tapusin nyo na lang po muna yung pagkain nyo. Baka mamaya atakihin lang kayo, kakaisip nyo dyan eh. Mamaya ko natatapusin tong pagkain kapag nakita ko ng resulta. Hindi ako mapakali hanggang sa hindi ko nakikita yung pangalan mo sa listahan ng mga nakapasa Sige, kayo pong bahala. Basta anak ha, pagkatapos nito, gusto ko magtrabaho ka sa Amerika. Kasi pakiramdam ko doon uunlad ang buhay mo. Si Mama talaga oh. Hindi nyo pa nga nakikita yung resulta eh. Masyado naman po yata kayo nagmamadali sa mga plano nyo para sa akin. Ay naku anak,
Hindi mo ako masisisi. Dahil ang gusto ko lang naman magkaroon ka ng magandang buhay. Basta, anak, mangako ka sa akin na hindi mo ko kakalimutan ha kapag naging nurse ka na abroad. Huwag po kayo mag-alala, ma. Hindi ko po kayo makakalimutan, ano? Ay, ayan na! Aray ko! Ma, aray ko! Nakalagay na dito na nai-release na daw yung listahan ng mga nakapasa ng nursing board exam. Sandali, hahanapin ko lang. Iscrollin mo. Basta ma, kung sakaling hindi ako makapasa ha, ipangako nyo sa akin na hindi kayo magagalit. Ano ka ba naman, anak? Napaka-negative mo. Talagang batang ito. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Meron naman po kaso nga lang, ayoko pong madismaya kayo kung sakaling hindi ako makapasa. Ay nako, huwag kang magsalita ng ganyan. Ilang buwan mo pinaghirapan tong pagre-review para sa board exam mo na hindi ka na nga halos umuwi dahil gabi-gabi kang nagre-review dun sa bahay ng kaibigan mo Pero ma... Ay, shh. Pantahimik ka muna dyan. Eto, hinahanap ko na yung pangalan mo. Ay! Oo, bakit po? Hindi ka nakapasa! Wala dito yung pangalan mo, Ayos lang po yan, ma. Siguro hindi lang po talaga para sa akin yung pagiging nurse. Alam mo, Lester, kasalanan mo to Napaka-negative mo kasi. Ayan, tuloy, nausog ka. Wag nga po kayong magpapaniwala sa mga ganyang pamahiin. Kaya mas lalo kayong napapraning yan Man naman, wag na po kayong umiyak. Okay lang po yan. Anong okay? Hindi ka ba lang ba nanghihinayang? Ilang buwan mo kayong pinaghirapan yung pag-review mo sa board exam mo na yan? Siyempre nangihinayang po. Basta, magre-review ka ulit ha? Ha? Hindi ka titigil hanggang sa hindi mo na ipapasa yung board exam na yan. Naiintindihan mo? Opo ma. At hindi ka rin titigil hanggat hindi ka nagiging nurse sa Amerika. Diyos ko naman anak, pareho natin pinaghirapan na makapagtapos ka ng nursing. Kaya utang na loob naman, lubos-lubusin mo na. Walang kwenta yung diploma mo kung hindi ka rin lang naman makakapasa sa board exam. Wag po kayong mag-alala ma. Sa susunod, sisiguraduhin ko na po na makakapasa ako. Mabuti naman kung ganon. Oo ma, saan kayo pupunta? Yung pagkain niyo po. Ipakain mo na lang yan sa aso. Wala na akong gana. At tulad nga ng nakasanayan, nagpanggap pa rin ako na nagre-review para sa susunod na board exam. At nagsinungaling ako kay mama na nagsa-sideline ako bilang tutor para hindi siya magtaka kung bakit may pera ako. Habang tumatagal ang pagpapanggap ko ay mas lalo lamang akong nalulungkot at naiinis sa sarili ko. Kaya naman ibinuhos ko na lamang ang sarili ko sa trabaho sa call center at nagbigay na rin ako ng pera kay mama para kahit papaano ay maibsan ang guilt ko sa lahat ng kasinungalingan na pinagsasasabi ko. Pero dumating ang punto sa buhay ko na parang unti-unti nang naiibsan ang lungkot ko nang makilala ko ang bagong katrabaho ko na si Hillary. Para sa akin ay siya na ang pinakamaganda at pinakakahangahangang babae na nakilala ko sa buong buhay ko. Sobrang nabighani ako sa kanya. At tuwing nakikita ko siya, nakakalimutan ko ang lahat ng problema ko. Hillary, Oh, bakit? Anong kailangan mo? tapos ka na ba dyan? Oh, bakit? Halika, lunch tayo. Sagot ko na. Ay, nako Lester. Thanks but no thanks. Pass na muna ako dyan. Lo, bakit naman? Basta ayoko, okay? Alam kong may problema ka kasi nagmamaldita ka na naman Kaya sige na, sabihin mo na sa akin, makikinig ako. Sige na nga, mapilit ka eh. Yan. At isa pa, ilang buwan na rin tayong magkatrabaho at ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Kaya dediretsohin na kita. Alam kong may gusto ka sa akin, Lester. Pero pasensya ka na kasi hindi talaga kita type eh. Aray ko naman. Di pa nga kita nililigawan, pinasted mo na ako agad. So tama nga yung hinala ko na may gusto ka nga sa akin.
Parang gano'n na nga. Sinasabi ko na nga be. Masyado ka kasing clingy. Kinakausap mo ako kahit wala namang dapat pag-usapan. Para kang timang. Ito naman no. Teka, pero matanong ko lang. Bakit ba hindi mo ako type? May mali ba sa akin? Pangit ba ako? Well, sa totoo lang, hindi ka naman ganun kapangit. At bentang-benta sa akin tuwing nagjo-joke ka. Tsaka kahit papano, naiibsan din yung stress ko dito sa call center tuwing kinakausap mo ko. Pero, ano kasi? Ano? Sa ekonomiyang to, kailangan nating maging praktikal. Diba? Hindi ako aasenso sa buhay kung kapwa call center agent ko lang din ang jojowain ko. Grabe ka naman magsalita. Pero yan yung gusto ko sa'yo eh. Napaka-honest mo. Tsaka ibang-iba ka sa mga babaeng nakilala ko. Salamat na lang pero wala talaga sa wishlist ko na magkaroon ng jowa na nagtatrabaho sa call center. Kung ganun, ano yung tipo mo sa lalaki? Tawagin mo na akong ambisyosa, pero yung gusto ko sa lalaki, yung lumaki sa mayamang pamilya. Nang sa ganun, hindi na namin poproblemahin ng pera. Tsaka gusto ko yung tipong hinding-hindi na ako pagtatrabahuhin. Sa hirap ng buhay ngayon, naiintindihan ko naman kung saan ka nang gagaling eh. Pero, teka, pera lang ba talagang importante sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Paano naman kasi yung love? Labang halaga sa'yo yun. Diyos ko naman, Manong. Napaka-corny mo, ah. Aanhin ko naman yung pag-ibig na yan. Mabibili ko ba yan ng bagong labas na cellphone? At magagamit ko ba yan pang shopping at pang tour ko around the world? Hindi naman, diba? Pinapaka-high maintenance mo talaga. Naman! Kaya wag mo nang ipagpilitan yung balak mo sa akin. Kasi wala dito yung dream guy ko. Lester, magkaibigan tayo. Pero hanggang doon na lang yun. Sige. Total, nagpaprangkahan na rin naman tayo dito. Paano kung sabihin ko sa'yo na willing akong gawin ang lahat para mapasaya ka lang? Mapasaya? Paano? Gamit yung kakarampot na sahod natin? Ay, nako. Wag na kasi mahihirapan ka lang. Sungit mo? Ay, bahala ka na. Siya, kailangan ko nang mag-CR kaya maiwan na kita muna dyan. At magkita na lang ulit tayo pagkatapos ng lunch. Bye! Marami po sa mga katrabaho ko noon sa call center ang nagsasabi na maldita, mataray at medyo matapobre daw si Hillary. Pero para sa akin si Hillary ay isang babae na alam kung ano ang gusto niya sa buhay. At handang gawin ang lahat para maabot ang mga pangarap niya. Yun ang tipo ng babae na hinahangaan ko. Yung palaban at may kumpiyansa sa sarili. At habang tumatagal ay mas lalo ko lang siyang nagugustuhan. At hindi ko rin namamalaya na gumagawa na pala ako ng paraan para mapansin niya ako at mas magustuhan niya ako. Tuwing sumasahod ako ay iniipon ko yung pera ko para kahit papaano ay maipakita ko sa kanya na hindi ako salat sa buhay at pwedeng-pwede niya akong ipagmalaki. Palagi ko rin siyang inaaya at nililibre hanggang sa dumating sa puntong siya na mismo ang nagpapalibre. At ang mga panahong yon, pakiramdam ko, unti-unti nang lumalambot ang puso ni Hillary. Para sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating din sa wakas yung araw na sinagot ako ni Hillary. At hindi ko talaga makakalimutan yon, Papa Dudut. Pero hindi naging madali ang lahat. Kasi bago pa man niya ako sinagot ay marami na akong nasabing kasinungalingan sa kanya para lamang mapahanga siya. Sinabi ko kay Hillary na may negosyong restaurant ang pamilya ko sa Mindanao at nagtatrabaho lamang ako sa call center dahil gusto kong i-challenge ang sarili ko at maging independent. Dahil sa mga kwento na yon ay mas lalo siyang humanga at unti-unting lumambot ang loob niya para sa akin. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, umabot din kami sa puntong nag-live-in na kami ni Hillary sa isang apartment. Pero kapalit noon, isa na namang kasinungalingan ang kailangan kong sabihin kay Mama. Sinabi ko sa kanya
na makikitara na muna ako sa bahay ng kaibigan ko para mas makapag-focus sa pagre-review para sa board exam. Pero ang hindi alam ni Mama, may girlfriend na pala ako. Han, Oh, bumangon ka na dyan. May pasok pa tayo. ano ba? Ayoko. Gusto ko pang matulog eh. Mali-late na tayo, Han. Hindi na muna siguro ako papasok. Ha? Bakit naman? Masama ba pakiramdam mo? Wala ka naman lagnat eh. Basta ayoko. Dito na muna ako sa apartment. May problema ba, Han? Pwede mo akong kausapin. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Alin ba sa ayaw ko munang pumasok ang hindi mo maintindihan, ha? Teka, kumalma ka nga. Di mo naman kailangan sumigaw eh. Kinakausap naman kita ng maayos. Nakakarindi ka na kasi. Daig mo pa yung team leader natin kung makahingi ng explanation. Pati dito sa apartment, pakiramdam ko parang nasa opisina pa rin ako nang dahil sa'yo eh. Teka lang, bakit ka ba nagkakaganyan ha? Ano ba talagang problema mo? Wala akong problema. Kaya sige na, maligo ka na at pumasok ka na lang. Tsaka pwede ba, Lester? Tigil-tigilan mo na nga yung pangungulit sa akin kasi kahit ano pang sabihin mo dyan, hinding-hindi mo na mababago ang isip ko. Hindi ako papasok, okay? Tapos ang usapan. Di ako aalis dito hanggat di mo sinasabi sa akin kung anong problema mo. Utang na loob naman. Gusto mo talagang malaman kung anong problema ko? Oo. Ayoko nang magtrabaho sa call center. Ano? Anong ibig mo sabihin? Ayoko nang problemahin yung problema ng ibang tao. Nakaka-stress eh. Nakaka-trauma. Konting-konti na lang talagang maluloka na ako. Ayoko nang ma-experience yung tipong sinisigawan at pinagmumura ako ng mga foreigner kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Yung tipong palagi akong pinagagalitan ng team leader natin tuwing may nagagawa akong mali sa paningin niya. At yung pinakamalala sa lahat, pagod na ako sa kakarampot natin na sahod. Kasi kahit anong kayod ko sa trabaho, hinding-hindi pa rin ako nakakaipon. Paano ka makakapag-ipon yan? Panay ang pagbili mo dyan sa mga luho mo. At kailan pa naging luho ang pagbili ng mga damit, bag at sapatos, ha? Huy, FYI lang ha. Basic necessities ang tawag doon. Sus, tingnan mo nga yung cabinet natin. Punong-puno ng mga damit na hindi mo naman napapakinabangan. Hindi mo na ako mapipilit na pumasok, Lester. Kaya please lang ha, utang na loob, manahimik ka na. Hila rin naman. Ang dami-dami pa nating gastusin dito sa apartment oh. Kailangan pa natin bayaran yung upa, yung tubig, tsaka yung kuryente sa katapusan. Eh ano bang pinuputok ng butse mo, ha? May natatanggap pa naman akong sahod sa katapusan ah. Oo nga. Pero pagkatapos nun, ano? Sigurado ako mahihirapan ka na. Hindi ka na nga nakapag-ipon, mag-aawol ka pa. Hoy Lester, kung tutuusin, dapat magpasalamat ka pa nga kasi kahit papano, ay nagbibigay naman ako sa'yo ng pera para sa mga gastusin natin dito. Pero karamihan sa mga bayarin natin, ako ang nagbabayad. 3K na nga lang yung ambag mo sa bayarin natin eh. Kapal ng mukha mo ah! Binibilangan mo na ako? Hindi sa ganun. Ang akin lang, ayokong mag-resign ka kasi sa panahon ngayon, hindi madaling makahanap ng bagong trabaho. Alam mo, sa totoo lang, dapat hindi ako nagtitiis sa ganitong setup. Anong ibig mo sabihin? Sinabi ko na to sa'yo noon at sasabihin ko ulit sa'yo to ngayon. Gusto ko yung tipo ng buhay na hindi ko na kailangang problemahin ng pera. Alam mo, sa totoo lang, okay ka naman yung umpisi eh. Pero habang tumatagal, mas lalo ko lang napapansin na nagigipit ka na. Habang tumatagal, mas lalong humihigpit yung hawak mo sa pera mo. Aaminin ko, mas nagtitipid ako ngayon kasi ayokong umasa sa mga magulang ko. Alam ko na may negosyo kami, pero mas gusto ko pa rin yung pakiramdam na nakakatayo ako sa sarili kong mga paa. Yung tipong hindi ako tumatakbo sa mga magulang ko tuwing may problema ako sa pera. Lintek na pride yan, Lester. Sigurado ako na wala pa sa kalahati ng kinikita ng restaurant nyo yung sinasahod natin sa call center. Kaya utang na loob naman, tawagan mo na lang ang mga magulang mo para matapos na yung mga problemang hindi mo naman dapat pinoproblema. Noong araw na yon ay tuluyan nang umalis si Hillary sa trabaho niya sa call center at wala na rin akong nagawa kundi tanggapin yon.
Naging sobrang hirap para sa akin ang mga sumunod na buwan dahil halos araw-araw akong nag-overtime para lamang matustusan ang pangangailangan naming dalawa. At ang mas masaklap pa doon, habang ako ay kumakayod at nagbabayad ng lahat ng mga bayarin, si Hilary naman ay madalas na nasa apartment lamang, nagsa-cellphone, umiinom at nanonood ng TV. Pero kahit na ganoon ang sitwasyon namin ay aaminin ko na mahal ko pa rin siya noon. Yun nga lang, habang lumilipas sa mga araw, mas lalo kong nararamdaman na ako na lang ang nahihirapan at unti-unti na akong sinisingil ng mga maling desisyon ko sa buhay ko. Hilary naman, ginagawa ko naman lahat para sa'yo ah. Wala ka nang naririnig sa akin nung iniwan mo yung trabaho mo sa call center, di ba? Bakit kailangan mo pa akong pahirapan ng ganito? Kasi napaka-cheap mo. Saka malaking kuripot. Para lang sabihin ko sa'yo, hindi ito ang pinangarap kong buhay sa sarili ko. Lintik na pangarap yan! Kulang pa ba lahat ng pagtitiis at pagsasakripisyo ko para sa'yo ha? Kulang! Kulang na kulang, Lester. Nagdidilim yung paningin ko sa'yo tuwing naiisip ko na tinitipid mo ako. Wala kang karapatan na sabihin sa akin yan. Kasi araw-araw ako nag-overtime sa trabaho ko para lang matustusan lahat ng pangangailangan natin. Yun na nga eh. Nag-overtime ka nga. Pero hindi pa rin sapat yung kinikita mo. Kulang na kulang yung kinikita mo para sa ating dalawa. Alam mo, kung talagang mahal mo ako, lulunukin mo yung pride mo at hihingi ka ng tulong sa mga magulang mo para maibigay mo sa akin lahat ng mga pangangailangan ko. Nagsinungaling ako sa'yo. Ano? Hindi totoo na may restaurant kami. At matagal ko nang pinagkakasya yung savings ko para lang maitawid yung pang-araw-araw natin. Alam kong masama na nagsinungaling ako sa'yo, pero nangyari na ang nangyari. Kaya ngayon, alam mo na ang totoo, wag mo na akong pahirapan. Please lang, ha? Lintik ka? So all this time, umaasa lang pala ako sa wala? Ibig ko sabihin, Ang dahilan kung bakit ako nagtitiis sa walang kwentang relasyon na to ay dahil akala ko lumaki ka sa marangyang pamilya. Akala ko kahit mataas yung pride mo, may mapapala ka pa rin sa pamilya mo balang araw. Kasi ang buong akala ko, may negosyo kayo at may pag-asa pa na magkaroon tayo ng magandang future. Pero niloko mo lang ako. Sa malaking scam, Lester! Pinagmukha mo akong tanga dahil sa lahat ng mga kasinungalingang pinagsasasabi mo sa akin noon. Alam mo, dapat hindi na kita pinagbigyan eh. Dapat noon pa lang, iniwasan na lang kita. Kuripot! sabihin mo nga sa akin ang totoo, Hilary. Minahal mo ba talaga ako kahit konti lang? Ang totoo niyan, ha? Hindi! Pero umasa ako na balang araw. Matututunan din kitang mahalin. Pero huwag ka nang umasa. Kasi sa puntong to, malabo nang mangyari yon. Napakasama mo, Hilary. Wala akong ginawa sa'yo para parusahan mo ako ng ganito. Hoy, Pulube! Huwag mo isusumbat sa akin yan, ha? Kasi hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Simulat sa pool pa lang, sinabi ko na sa'yo yung mga gusto kong makamit sa buhay. Tutusin nga, quits lang tayo eh. Kasi nagsinungaling ka rin naman sa akin. At FYI lang ha, matagal din kitang pinagtiisan. Kaya wag mo akong aartehan dyan. Huwag kang mag-alala, Hilary. Kasi simula sa araw na to, hindi mo na ako kailangang pagtiisan. Pinagsasasabi mo dyan? Dahil iiwan na kita. Nang gabing yon ay tuluyan nang umalis si Hilary sa apartment at kasabay ng pag-alis niya ay dumating ang mabigat at matinding katotohanan na hindi na siya magbabago at ni minsan ay hindi niya ako minahal. Doon ko na-realize na ginamit niya lang ako para hindi na niya kailangang magtrabaho.
And at the same time, sarili lamang niya ang iniisip niya. Alam ko po na marami sa mga nakikinig sa programa ninyo ang sasabihing tanga ako. At tatanggapin ko yon kasi totoo din naman. Siguro ganon talaga kapag mahal mo ang isang tao. Handa kang gawin ang lahat kahit alam mong nasasaktan ka na at nagmumukha ka ng ewan. Pero papadudod sa kabila ng sakit at pagkabigo ay may kakaibang ginhawa din akong naramdaman. Hindi ko akalain na ang sarap pala sa pakiramdam kapag wala ka nang tinatago. At hindi mo na kailangang magpanggap para lamang matanggap ka ng taong mahal mo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, unti-unti kong sinubukang ayusin ang buhay ko. Sa totoo lang ay isa ito sa mga nakakatakot kong gawin. Pero alam ko sa sarili ko na kailangan ko itong gawin kung gusto kong maramdaman ang tunay na peace of mind. Kaya ang una kong ginawa ay ang tawagan si Mama. Gusto ko sanang ipagtapat sa kanya lahat ng kasinungalingan at pagpapanggap ko para tuluyan na ring matapos ang paghihirap ko. Pero wala pa rin akong lakas ng loob para ipagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Ang naipagtapat ko lang kay Mama ay ang tungkol sa hiwalayan namin ni Hillary. Pero kahit ganun pa man ay bahagyang gumaan ang pakiramdam ko kasi sa wakas may nakakausap ako at may nakakaintindi sa mga pinagdadaanan ko, Papadudot. Ay naku anak, mabuti naman pala't nahimasmasan ka na sa bruhang Hillary na yon. Ikaw naman din kasi anak, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na nagka-girlfriend ka na pala? Eh kung hindi ka pa hiniwalayan ng Hillary na yun hindi ko pa malalaman na nagkaroon ka na pala ng jowa. Pasensya na po kayo at nilihim ko sa inyo yung tungkol sa amin ni Hillary, ma. Nag-aalala po kasi ako na baka magalit lang kayo kapag nalaman nyo na nagkaroon na ako ng girlfriend. Ay, ito namang batang ito. Bakit naman ako magagalit? Nasa tamang edad ka naman na para magka-girlfriend. Kasi di ba gusto nyo po ako na mag-focus lang ako sa pagre-review para sa board exam. Alam ko naman yun. Pero magmumukha naman yata akong sira kapag pinagbawalan pa kita na magkaroon ng jowa. Lester, anak. Hoy, bakit hindi ka umiimik? Sorry ma. Naninibago lang ako sa inyo Ha? Anong ibig mo sabihin naninibago ka? Madalas po kasi nagagalit o nagtatampo kayo sa akin tuwing may ginagawa ako na posibleng makasagabal sa pag-aaral o dun sa pagre-review ko. Pero ngayon, parang mas lumalambot po kayo sa akin Alam ko naman na madalas kitang pinaghihigpitan. Pero sana maintindihan mo rin na ginagawa ko lang yun dahil mama mo ko. At tungkulin ko na ipaglaban ang kinabukasan mo, ha? Siguro nga mali yung paraan ko paminsan-minsan, pero alam kong malinis at tama naman ang intensyon ko. Bakit ka naman umiiyak? Ma, I'm sorry kung naglihim po ako sa inyo. Bakit? Tungkol pa rin ba ito sa Hillary na yon? Naku anak, ano ka ba naman? Wala na yun. Napakaliit na bagay Ma, ang totoo po niyan. Sobra po akong nakokonsensya dahil hindi ko po agad sinabi sa inyo yung mga nangyari. Aaminin ko na medyo nalungkot at nasaktan ako nung nalaman ko na nilihim mo sa akin yung tungkol sa girlfriend mo. Pero anak, pinapatawad na kita. Basta sa susunod, wag na wag ka maglilihim sa akin, ha? Nang sa ganun madamaya naman kita kagad tuwing mamumroblema ka. Opo, ma. Sorry talaga. Siya, sige na, kumalma ka na riyan, ha? Salamat po.
Nga pala anak, meron lang sana akong ire-request sa'yo kung pwede lang. Ano po yun, ma? Alam ko na busy kayo ng kaibigan mo sa pagre-review sa bahay niya. Pero ang totoo niya namimiss na kita anak eh. Kaya hanggat maaari sana naman, dalas-dalasan mong pagdalaw sa akin dito sa bahay natin. Minsan-minsan na lang tayo nakikita eh. Huwag po kayo mag-alala. Kasi babalik na po ako dito. Ha? Totoo ba anak? Opo. Kukunin ko lang po yung mga gamit ko tapos babalikan ko na po kayo dito. Oh, sige anak, basta mag-iingat ka ha. Noong mismong araw na yon ay umalis na ako sa apartment at dinala ko na lahat ng gamit ko. Masaya man ako kasi alam na ni Mama ang tungkol sa naging relasyon namin ni Hillary, pero hindi pa niya alam ang tungkol sa pagtatrabaho sa call center na ginawa ko. At sigurado akong sobrang madidismaya siya sa mga pag-amin ko sa kanya. Habang iniisip ko ito ay ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Para bang bawat gamit na dinadala ko rin ang lahat ng guilt at takot na matagal ko nang tinatago sa sarili kong nanay. Pero naalala ko rin ang mga sinabi ni Mama na kung may bumabagabag sa isipan ko ay siya ang dapat una kong lapitan. Tumatak sa akin ang lahat ng payo niya. At na-realize ko na mas magkakaroon ako ng totoong peace of mind kapag nailabas ko na lahat ng sekreto at kasinungalingan ko. Kaya naman pagbalik ko sa bahay namin, naghanap ako ng magandang pagkakataon para sabihin kay Mama ang lahat. At nahanap ko ang tamang timing na yon habang tahimik kaming naghahapunan. Alam mo anak, may napapansin akong kakaiba sa'yo. Ano po yun? Pansin ko parang pumayat ka yata. Naku, si Mama talaga. Baka naman namamalikmata lang po kayo. Anong namamalik bata? Hoy, alam ko sinasabi ko ano? Biro lang po. Anak, alam ko na matagal na kitang pinipressure na ipasa yung board exam mo. Pero sana naman wag mong pabayaan ang sarili mo. Hindi ka ba nakakakain ng maayos sa bahay ng kaibigan mo? Hindi naman po sa ganun. Ay, hindi na bale. Mabuti na lang talaga at napagdesisyonan mo nang umuwi dito sa atin. Nang sa ganun maipagluto na rin kita. Hindi mo naman siguro kailangan yung kaibigan mo para makapag-review. Kasi alam ko namang matalino ka at kaya mong mag-review ng mag-isa, di ba? Nga pala Ma, may gusto po sana akong aminin sa inyo eh. Ano ba yon? Lester, bakit ka umiiyak dyan? Ano pa problema? Ma, I'm sorry. Sorry, Ma. Nagsinungaling po ako sa inyo. Matagal na po ako nagpapanggap. Ay, Lester, hindi kita maintindihan. Ano bang ibig mo sabihin, ha? Hindi po totoo na nagre-review ako para sa board exam. Tsaka, di rin po totoo na hindi ako nakapasa. Kasi po noong una pa lang, hindi naman po talaga ako kumuha ng board exam ko eh. Ano? Di rin po totoo na rumarakit ako bilang tutor. Dahilan ko lang po yun sa inyo. Ang totoo po niyan, matagal na po ako nagtatrabaho bilang call center agent pa. Ay, Diyos ko. Lester naman. Dapat nung umpisa pa lang sinabi mo na sa akin ito. Matagal mo na palang nagsisinungaling sa akin. Ma, I'm sorry. Sorry po kung nagawa ko kayong tiisin. Kaya ako na po sinasabi sa inyo ang lahat ng to kasi hindi na kaya ng konsensya ko yung mga nagawa ko sa inyo noon. Hindi mo alam kung gaano kasakit tong ginawa mo sa akin, Lester. Paano mo nagawa sa akin to, anak? May nagawa ba akong mali sa'yo?
Nagkulang ba ako sa'yo bilang nanay mo, ha? Hindi po, Ma. Binigo ko lang po kayo. At hindi ko rin po mapapatawad ang sarili ko sa mga kapalpakang ginawa ko. Sinaktan mo ko, Lester. Nasasaktan ako dahil hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Dahil mas pinili mo magsinungaling tungkol sa sitwasyon mo. Ma, sorry talaga. Sana mapatawad niyo pa ako. Pinapangako ko po sa inyo. Simula sa araw na to, hindi na po ako maglilihim sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, Ma. Papa Dudut, hindi naging madali para sa akin ang aminin ang lahat ng mga naging pagkakamali ko. Pero kahit ganun pa man ay sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa mga nangyari dahil doon ay mas naging maayos ang relasyon namin ni Mama. Pagkatapos po ng isang buwan ay nag-resign na rin po ako sa call center at para makabawi sa mga pagkukulang ko kay Mama, seryoso na ako nag-review para sa board exam at pinanindigan ko ang pagtitake ng board exam. Sa kabutihang palad ay nakapasa rin po ako. At sa wakas ay natupad ko na rin ang matagal nang pinapangarap ni Mama para sa akin. Kung may natutunan man ako sa lahat ng pinagdaanan ko, ito ay ang kahalagahan ng pagtitiwala sa ating mga magulang. May mga bagay na ginagawa ang mga magulang natin hindi para bigyan tayo ng limitasyon, kundi para tulungan tayong maging mas mabuting tao at para mas magkaroon tayo ng maayos at maginhawang buhay. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maibahagi ang kwento ko at sana, Papa Dudut, ay may natutunan din ang inyong mga tagapakinig. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lester. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.